Hollywood TV. Kanina pa pinagmamasdan ni Ralph si Bea. Pinapakain nito ang lola niya. He couldn't help but be touched by the concern she was showing Lola Tansy. Maituturing na biyaya na ng unang tagapag-alaga na nakuha niya ay nakasundo agad ang lola niya. Ang sabi ni Bea ay dahil mabait daw si Lola Tansy. But he knew better. Kung mabait ang lola niya, mabait din si Bea kaya nagkakasundo ang mga ito. Dapat ay kanina pa siyang umalis. Tapos na siya mag-agahan na nitong mga nagdaang araw ay pinipili talaga niyang gawin na kasalo ang lola niya at si Bea. And lately, he seemed to be taking his time having breakfast. Hindi kagaya dati na masayaran lamang ng mainit na kapensik mura niya ay sapat na para sa kanya at magkukumahog na siyang umalis. Pinunasan ni Bea ng napkin ang bibig ni Lola Tansy. Ngumiti naman dito ang lola niya. "Napakabuti mo sa akin," sabi nito. May nangingilid pang mga luha sa mga mata nito. Asus si Lola, feeling best actress ang dating. Trabaho ko nga ho ito kaya dapat lamang napagbutihan ko. Pakantsaw na wika ni Bea. Isa na naman iyong katangian nito na maidadagdag sa listahan na bubuo sa isip niya. He wasn't even aware until recently that he was complying a list of her endearing traits. Tama na nga yan. He hated the thought. Agad na pinalis niya sa kanyang isip ang tungkol doon. Nagkunwari siyang hindi niya napansin ng mga katangiang kumikiliti na naman sa kanya. Think of Manette. Nakakahiya siguro siya o masasabi yatang isa siyang hinayupak na talipandas. Dahil parang bigla ay gusto na niyang sabihan si Manette na who. Napailing siya. Hindi naman siguro nakapagtatakang pagpapansamantala siyang magkaka-amnesia sa mga bagay na may kinalaman sa dalaga. Ilang araw din niyang ipinagluluksa ang pakikipagkalas nito sa kanya. He must have loved her for him to feel so rotten when they broke up. At malamang na nag-iinarte lamang ang mga katakot-takot na nayurakan niyang pride kaya hindi siya gumagawa ng kahit anong paraan para magkabalikan sila. You don't have time for me. Iyon ang rason umano sa pagkakalas nito sa kanya. Sa ngayon ay malabong mamaryaduhan iyon kaya bakit hindi ito susuyuin gayong alam niya na mauulit at mauulit din lang ang pag-aaway nila. At mahal mo kamo siya sa lagay niyan? Tuya ng isang bahagi ng kanyang isip. Masyadong natutok ang atensyon niya sa iniisip niya kaya nagulat siya nang makita niyang nakatayo si Bea sa harap niya. May kailangan ka? Tanong niya. Kailangan kitang halikan. Ha? Utos ni Lola. Kanina pa siya nangungulit. Hindi raw niya nakikitang nilalambing kita. I'll give you a kiss if it's alright with you. Kung hindi, maghapon niya akong kukulitin. Kahit smack lang? Gusto niyang matawa. That was the first. Noon lang yata may babaeng nagpaalam sa kanya na hahalikan siya nito. Kalimitan ay siya na hahalik o kung ang babae man ang gumagawa niyon ay hindi na ito nagpapaalam sa kanya. Basta na lamang siya hinahalikan. Ano na? Pinandilatan siya nito. Matanda na si Lola. Huwag mong paghitayin ng matagal. He found her cute when she did that at cute din yata siyang sapukin dahil sa iniisip niyang yon. Go ahead. He puckered his lips. Hindi naman ito nag-aksaya ng panahon. Faster than a speeding bullet, yata ang ginawa nitong paghalik sa kanya. Parang hindi sumayad ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya. Sinapon niya ang likod ng ulo nito bago nito nagawang lumayo. And then he found himself freely kissing her. Kay sarap halikan ng mga labi nito. Parang ayaw na niyang tumigil sa ginagawa. Nakakagulat na reaksyon niyang iyon dahil sa dami ng mga labing nahalikan niya ay nun lamang siya nakadama ng ganoon. What was so different about those lips anyway? Kagaya ng isang nagising sa panaginip, kagyat na binitawan niya si Bea. Anong kahinga ng sumapi sa kanya para gawin niya iyon?
Iyan ang halik, wika ni Lola Tansy, halatang siyang siya ito. Halata namang nagulat si Bea, nakaamang ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata at nakaawang ang bibig. Sorry, sabi na lamang niya. Lumunok si Bea at saka tumango. Siguro napapaisip ito na bahagi yun ng palabas nila. Bye, sabi niya rito. Bumaling siya sa lola niya. Bye, Lola. Mag-ingat ka, wika ni Lola Tansy. The case was on Ralph's mind almost the whole day. Dumalo siya ng pulong na halos wala siyang naiintindihan sa pinagpupulungan. He was behaving like an idiot and he hated himself for it. May iniuulat ang isa sa mga managers niya, pero kahit makatingin siya sa PowerPoint presentation na nagpa-flash sa screen ay hindi niya mawari kung anong sinasabi ng nagre-report. His mind was definitely messed up. Kumbaga sa computer, na virus iyon. Reformat ang kailangan iyon. Sana nga lang may technician na nagre-repair ng utak. Huminga siya ng malalim at sapilitin niyang itinutok ang pansin niya sa sinasabi ng manager niya. Maya-maya niyan ay iniulat na pala nito na malapit nang mademanda ang isang branch niya ay kampante pa rin siya at parang sira nang nagpapatangu-tangu pa. Nakahinga siya ng maluwag nang matapos na ang pulong. So far, so good. Hindi siya nanganganib na mabankrupt, wala siyang kinakaharap na demanda at ang pinakamaganda sa lahat, maayos ang takbo ng kanyang negosyo. Nabalik ang isip niya kay Bea. Daig pa niya ang nakasagap ng malalang sakit. Bigla-bigla ang pagdagsa ng mga sintomas at hindi niya malaman kung paano siya tinamaan ng naturang sakit. Anong sakit niya? He seemed to be lovesick. Ha? Ang lakas ng trip mo. May age limit yata ang ganong sakit. Lagpas na siya sa edad na iyon. Pero kung lagpas na siya roon, bakit hayon siya at kahit nagpapanggap na siyang subsob sa trabaho, ay imahe pa rin ni Bea naglalaro sa kanyang isip. Nakakainis, nakakapikon at nakakayamot ang nangyari sa kanya. That was something that shouldn't be happening to someone like him. A mature adult who knew his way around matters of the heart. Tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya iyon nang hindi tinitingnan kung sino ang caller niya. Ralph, natigilan siya nang marinig ang malamgyos na tinig nito. Ngunit, pakiramdam niya ay isang siglo ang lumipas mula nang huli niyang marinig ang tinig nito. Don't tell me you don't recognize my voice anymore. Pabirong sabi nito. Of course I do. So what's up? I missed you. Natameme siya. Siguro'y dapat siya magbunyi, sumigaw ng papuri at magtatalon sa tuwa. Pero hindi niya gustong gawin ang alinman sa mga iyon. Did you hear what I said? Tuloy ay tanong nito. I did. Bakit wala ka reaksyon? Nagulat lang ako. That's all. I want us to get back together. Natatandaan niya mga katagang iyon ang gusto niyang marinig mula rito. He really believed that then he was in love with her. Pero love nga ba iyon? Kung love ang nadama niya para dito, bakit parang ang bilis namang kumupas niyon? Honestly, I don't know what to say. Wika niya, nagpakatotoo lamang siya. You don't love me anymore? Hindi sa ganun. Kaya lang, I have this problem. Ipinagtapat niya rito ang problema niya kay Lola Tansy. It seemed the logical reason for his hesitation. Is that for real? Bulalas ni Monet pagkatapos. Of course, it's for real. Mukha bang imbento lang? Hindi sa ganun. Masyado kasing incredible eh. Well, incredible or not, it's the truth. There's this saying, when there's a will, there's a way, right? Anito. Anong ibig mo sabihin? Just leave everything to me. But, no buts. Let me worry about this, okay? Pagkasabi niya ay nagpaalam na ito sa kanya. Hindi makapaniwala si Ralph nang pagdating niya sa bahay ay may bisita naghihintay sa kanya. It was Monet. She looked as lovely as ever. Dapat nga siguro siya magbunyi na gumagawa ito ng paraan para maayos ang lahat sa kanila. Kinaugusap agad nito si Lola Tansy.
Kakilala na ito ni lola niya dati pa. Pero noon ay panaka-naka pa lamang ang pagpapalamerda ng isip ng lola niya. Sino ka nga ba? Muli ay sabi nito kay Monette. Si Monette po, Lola Tansy. Kaibigan ka siguro ni Rose ano? Hindi po. Sino ka pala kung ganun? Hindi pwedeng may aali-aligid na babae dito sa apo ko. Silosa si Rose. Mamaya niyan ay maging daan ka pa para mag-away si Ralph at si Rose. Makakauwi ka na babae. Lola, she is a friend, a good one. Saad niya. Hindi pa rin magandang tingnan, ani Lola Tansy. It's okay la. It really just believe me. Giit niya. Ewan ko sa'yo. Tinitigan nito ng matalim si Monette. Mukhang hindi na komportable ang babae kaya napatayo ito. I better go, sabi nito. You don't have to. I think I should. Inahatid niya ito hanggang sa gate. I told you she's quite out of it. Kung ipipilit kong ipaintindi sa kanya kung sino ka talaga, ay magwawala lang siya. What now? Tanong ni Monette. I think we should be patient with her. O kung sa palagay mo ay hindi mo kayang sakyan ang trip niya, the choice is yours. You were patient with me when I was the one rocking the boat. Kaya ko rin maging patient at understanding. Kasunod niyon ay ginawaran siya nito ng halik sa mga labi. Hindi bulag, hindi bingi at hindi tanga si Bea para hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng mga pangyayari at kung sinong babaeng bigla-bigla na lamang sumusulpot sa bahay ni Ralph. Ang hindi niya inaasahan ay ang hindi pagpaninubughong nararamdaman niya. Para ka namang may key sa nararamdamang iyon. Kahit siguro aling korte ay hindi siya papanigan kung sakaling bigla siyang kalbuhin at sabunutan ng babae. Ano nang dalawang ginagawa? Ang tagal sa labas, himutok ni Lola Tansy. Ahala, puntahan mo na, udyok nito sa kanya. Lola, kasi, wala nang kasi. Batang to, hayaan mo bang masilat ng kung sino ang asawa mo? She had never felt so frustrated in her whole life. Ang hirap ipaliwanag dito ang totoo. Pumunta ka na roon. Kung may tungkod lamang ito ay malamang na inihaton na niya ito. Sumunod na nga lang siya kina Ralph at Monette. Nagtago na lamang muna siya para hindi siya makita ng mga ito. Sa laki ng bahay na iyon, hindi siya kakapusin ng pagkukulblihan. Ano la? Bulalas ni Ralph. Tama ba ang dinig niya? Gusto raw magpunta ng lola niya sa bahay nila sa probinsya. Dati halos taon-taon sila nagbabakasyon doon. Well-maintained ang bahay dahil may katiwala naglilinis niyon. Pero na maging masasakiti na si Lola Tansy, ay bihira na sila magtungo roon. Bakit parang nagulat ka? Masama bang gustuhin ko man lang makasagap na sariwang hangin at makaranas ng katahimikan? Ang gulo-gulo rito sa syudad. Sobra pa ang polusyon. Kung makapagsalita ito ay para bang nakakatira ito sa tabi ng Daplan Bridge sa halip na isang payapang subdivision na ang isa sa pinagmamalaking atraksyon ay ang pagkakaroon ng maraming puno. Sige na Ralph, bihira lang ako maglambing sa'yo. Ipapahiya mo pa ba ako? Kapag gano'n na ang usapan ay dehado na siya. Totoo kasing hindi ito palahingi ng kung ano-ano. Pero kapag humiling naman ito ay matindi. Iyon nga lang, dahil mahal niya ito ay talagang mahirap itong pahindian. Okay, fine. Pupunta tayo ron this weekend. Sabi na lamang niya. Nung huling pulong nila sa opisina ay natuklasan niyang walang malaking problema ang kinakaharap ang kumpanya. Maanong pagbigyan niya ang hiling ng lola niya. Kinusot ni Ralph ang kanyang mga mata. Ang akala niya ay weekend lang ang gugulo sa kanya sa San Roque. Iyon pala'y isang linggo ang ihihirit ng lola niya. Baka nga hingan pa siya nito na extension. Not that he minded all that much. Come to think of it, masarap namang mamalagi roon. Ang siste lang, dahil wala masyadong umaagaw ng pansin niya, ay naitututok niya iyon sa husto kay Bea. Kapag nagpapahinga si Lola Tansy, o kaya ay maaga itong natutulog, sila ng dalagang naiiwang magkausap. Wala silang choice.
Kaysa magpapansin sila ng laway, nag-uusap na lamang sila. The attraction he was feeling for Bianca was so fast reaching a flashpoint. Iyon ang punto na para bang magsisiklab na ang damdamin niya para rito. Hindi niya gusto mangyari iyon, pero nakaka-relate na siya ngayon sa gumagano-gano na kahit alam niya nagpapapinsala ang apoy rito, ay hindi pa rin niyan mapipigilan ang sarili na lumapit sa apoy. He was drawn to Bea like he had never been drawn to any other woman, and he was having a very hard time stopping himself from acting on that attraction. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.